Lono, so ngayon, no, ito ay pag-uusapan natin itong tungkol sa mga doktrina ng INC o Iglesia ni Cristo. So, ang INC kasi o Iglesia ni Cristo is yung mga doktrina nila is patungkol sa Diyos Ama based sa mga nakasulat dito sa Old Testament, no. Hindi sila maniniwala kay Kristo. Anong sabi nila? Patungkol kay sino si Kristo? Sino ba yan si Kristo? Isa lang ang Diyos at ang Diyos na Ama lamang ang siyang magliligtas daw, no, sa kanilang doktrina. At hindi sila naniniwala na si Kristo ay siyang daan patungo sa Ama. Itong Iglesia ni Kristo, nag-base sila sa noong unang panahon sa doktrina nila before Christ. Ipagpalagay natin, no? Ipagpalagay natin ang sinusunod nila na doktrina is before Christ. Ipagpalagay natin na wala pa si Kristo. So before Christ, kahit na sumulpot ito sila after Christ, no? So ipagpalagay na natin na hindi pa dumating si Kristo. So ito sila nag-exist na, andito na. Ang doktrina nila is patungkol dito. Matindi yung paghawak o pananampalataya nila sa Diyos, sa Ama. Okay yan. Maganda yan. Buhay na buhay sila sa kanilang pananalig at pananampalataya sa Diyos na Ama. Totoo yan, okay yan. Kasi ang sabi ng ating Ama, no, na walang ibang Diyos maliban sa Kanya. Wala nang iba. Wala nang iba. Walang masusunod o walang mauna, kundi siya lamang. Ito yung pinanghawakan nila na pananampalataya o pananalig. Ang pananampalataya ng INC. Pero sa before Christ pa ito, nabubuhay sila sa kanilang pananampalataya. Pero nung dumating si Kristo, dahil nga sa doktrina nila ay hindi nila pinarangalan si Kristo. Dahil nga sa paghawak pa rin nila doon sa Old Testament, no, at hindi sila naniwala ni Kristo. Itong sila mula sa pagkabuhay nang dumating si Kristo, silang lahat ay namamatay sa kasalanan. Bakit? Kasi ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ang tao na hindi tumatanggap sa Kanya ay hindi tumatanggap sa Ama. Ngayon, ito sila ay hindi nila kailanman tinatanggap ang Diyos na Ama. Ang Panginoong Kristo. Kahit pa sinasabi nila, sabi ng ating Panginoong Kristo na siya lamang ang Diyos, no? Hindi naintindihan ng kanilang mga leader kung ano yung nakasulat patungkol kay Kristo, no? Dahil kay Kristo, itong mga taong ito ay namamatay sa kasalanan na hindi nila alam. Ito yung sinasabi dito sa kasulatan, no, na buhay nga sila pero patay ang kaluluwa. Buhay ang katawan, no? Spiritually dead in short, kumbaga, no? Itong Iglesia ni Kristo, walang pagkakaiba sa kautusan. Ganito, sa kautusan, example. Sa wala pa ang kautusan, no, sa hindi pa ang kautusan pinadala o wala pa ang kautusan, ang tao hindi alam kung ano ang kasalanan. Halimbawa, gumagawa ako ngayon, nakikiapid ako. Dahil nga sa wala ang kautusan, hindi ko alam na kasalanan ang pagkikiapid. Hindi ko alam, no? Pero nung dumating na ang kautusan o binigay na ang kautusan, nagsasabi ang kautusan na huwag kang makiapid o huwag kang mangalunya. Hindi ko alam na sa mga panahon pala na wala pa ang kautusan, yung kasalanan pala na pagkikiapid ay siyang naghahari sa akin at pinapatay ako noong wala pa ang kautusan sa pamamagitan ng kasalanan kong nagawa na hindi ko alam ang pagkikiapid. Pero hindi ko alam kasi wala pa ang kautusan. Pero nung dumating ang kautusan, nagiging malala ang kasalanan. Dahil nga sa pagiging malala ang kasalanan, ako ay namatay sa kasalanan. Dahil sa kautusan na huwag kang makikiapid. Dahil nakikiapid ako, namatay ako sa pamamagitan ng kautusan. Pero nung wala pa ang kautusan, hindi ko alam na kasalanan yon. So nung dumating ang kautusan, namatay ako. So the same, walang pagkakaiba dito sa Iglesia ni Cristo, no, na mga paniniwala o doktrina nila. Yung doktrina nila, okay yun, maganda. Buhay na buhay kasi matindi paghawak nila at pananampalataya nila sa Diyos na Ama before Christ. Pero nung dumating si Kristo, itong mga taong ito ay napapabilang na sa grupo ng kaaway ni Satanas dahil nga sa kanilang mga doktrina na sinusunod or pinapangaral
or pinipilit nila no, na pinasunod sa mga tao. So ito ang pagkakaiba, no? So gusto kong malaman ninyo na the only way to the Father is Jesus Christ, no? Kahit pa sinasabi ng ating Ama, gusto kong malaman ninyo, noong una before Christ, ang sabi ng ating Diyos, no, ipadala niya si Elias na siyang maghahanda sa kanyang daan mismo, sa kanyang daan. So nangangahulugan si Kristo ang anak ng Diyos. Pero ang sinabi niya before Christ, maghahanda sa kanyang daan, sa kanya. So dumating ang ating Panginoon si Kristo. Noong unang panahon, ang mundo, ang langit at ang lupa, ginawa sa pamamagitan ng salita. Di ba? Sa pamamagitan, God is Word. Di ba? Walang bagay sa mundong ito na hindi nagawa kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong si Kristo, kasi Jesus Christ is the Word of God, no, nagiging tao. Noong unang panahon, ginawa ng mundo, ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa ng Diyos ang langit at lupa. Tapos dito sa John, walang bagay na nagagawa na hindi sa pamamagitan niya. Bumaba siya para sa kanyang mga tao, pero yung mga tao ay hindi siya tinanggap. Sa kanyang mga tao, so si Kristo at ang Ama ay iisa. Bumaba siya sa pamamagitan ng anak na si Jesus Christ. Kaya kung ang kanino mang tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoong Hesukristo ay naliligaw, yun yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kinaklaro ko lang. So hindi lang ang INC ang gumagawa nito, no, na itinakwil nila ang Panginoong Hesukristo. Islam, Judaism, Jehovah's Witness, or sino pa man yang iba, no, na siyang patuloy na hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Pero nakakapagtataka ba yan? Hindi, nakapagtataka yan. Kasi itinakda na yan dito sa nakasulat ni John, sa 1 John or sa 2 John, no? Doon sa mga apostoles, sa sulat na apostoles, bago pa nag-exist or lumabas itong mga taong ito na nangangaral sa mga maling aral. Nakatakda na ito, sinulat na ito na darating yung araw na ganito, ganyan, magsilabasan ang mga kaaway ni Kristo na hindi tatanggap sa Kristo, hindi tumatanggap o hindi naniniwala o hindi sumusunod kay Kristo. Nito na ito na yun, nagsilabasan. So, klaro na nasusunod o natutupad ang sinasabi dito sa kasulatan patungkol sa mga tao na tinatawag dyan sa Biblia Antichrist, di ba? Dito sa Revelation, ang sinabi ng ating Panginoong Kristo, sabi ng ating Panginoong Kristo, di ba? I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. At sinabi niya rin dito sa sulat ni Juan, I and the Father is one. Halimbawa ngayon, paano mo maiisip, paano mo isipin na kung sinasabi ako at ang Ama ay iisa? Kung sinasabi mo yan na hindi si Kristo at ang Ama, kung si Kristo ay hindi galing sa Ama o hindi iisa, hindi ko na alam kung paano nyo inintindihan na sinasabi ng ating Panginoon Kristo, ako at ang Ama ay iisa. Sinasabi din dito sa Hebreo at ito, Hebro, na sulat ni Apostol Pablo, na sabi niya, si Hesukristo is the same yesterday, today, and forever. Klaro yan nakasulat dito sa Biblia. Kayong mga tao na tinatawag na Antikristo na hindi sumusunod o hindi naniniwala o hindi sumasampalataya kay Panginoong Hesukristo, hindi ko alam kung kanino kayo. Kasi kahit ang Diyos Ama nag-utos din sa kanyang mga anghel, ang sabi ng Diyos Ama, sambahin siya sa lahat ng mga anghel ng Diyos. Sambahin siya. Isipin mo, inutos ng Diyos Ama na si Kristo ay sambahin ng kanyang mga anghel. Paano tapos ikaw na isang tao lamang o hamak na tao lamang ay hindi naniniwala, hindi sumasampalataya o hindi sumasamba sa Diyos? Anong klase ka? Kanino ka? Ang katotohanan na hindi nyo tinatanggap ang Panginoong Kristo kasi iba ang inyong Ama. Sinasabi ng ating Panginoong Kristo, no, lahat ng mga tao na hindi tumatanggap sa Kanya, sumusunod sa kanilang Diyos na Ama, Diyos or Ama, na si Satanas,
Yun yung sabi ng ating Panginoon Kristo. At yun din yung tumbok para sa kanila ng mga taong ito, ng mga INC, Muslim, Judaism, Jehovah's Witness, or kahit ano, ng mga tao na hindi tumatanggap sa ating Panginoon Kristo as Savior. No, kung hindi nyo alam na sa pamamagitan ng ating Diyos, sa ating Panginoong Kristo, tayong lahat nagkaroon ng daan patungo sa Ama. Ang kamatayan ni Kristo dito sa krus, ang kamatayan ni Kristo sa krus ay siyang nagbubuwag nagbubuwag sa kamatayan upang ang tao ay mananampalataya sa ating Panginoong Kristo at maliligtas, gaya noong unang panahon, sa panahon ni Moises. Noong mga tao na nalason ba yun, or nagkasakit, itinaas ni Moises yung gintong ahas, at sinong mga tao na makatingin doon or makakita noon ay nagiging okay or naghihilom yung mga sakit nila, nararamdaman nila, at bumalik sila sa kanilang lakas, or bumalik yung kanilang lakas. The same din si Kristo ipinako sa krus, at lahat ng tao na sumasampalataya sa Kanya, gaya ng Kanyang pangako, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung utos or salita or pangako ng ating Panginoon. No, so hanggang dito na lang, maraming salamat in the blessed Lord.